Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Meron po tayong pinaka-latest weather update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, June 8, 2025, Sunday at sa susunod na 24 oras. Alamin natin ang pagbabago sa lakas at direksyon ng potensyal na bagyo na minomonitor natin. Tumaas na ang chance na maging bagyo ito at saan naman kaya ito unang dadaan at anong mga lugar ang apektado nito. Ngayong araw, asahan ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may mga malalakas na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi ng Visayas, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Mimaropa, Mindanao at sa Metro Manila. Pinag-iingat natin ang lahat dahil ang mga pag-ulan na ito ay dulot ng pinalakas na habagat at posibleng magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagguhunan lupa. Maging alerto po tayo mga kababayan lalo na sa mga nabanggit nating mga lugar. Samantala sa Ilocos Region, magiging maulang panahon din ang mararanasan dulot ng habagat na may isolated rain showers at thunderstorms. Posible rin ang mga pagkakaroon ng mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung may malalakas na pag-ulan. At sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Aurora, Davao Region at sa may Quezon, yung mga lugar na yan ay asahan po natin na magiging maulan ng panahon na may malalakas hanggang sa matitinding mga pag-ulan, dulot naman ng tro ng nasabing LPA. Dahil dito ay mataas ang posibilidad ng mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit nating mga lugar. At ngayong araw, naglabas na nga ng weather advisory ang Pag-asa at inaasahan ng matitinding mga pag-ulan sa mga pinakaapektadong mga lugar dulot ng potensyal na bagyo. Ngayong araw mga kabayan, posibleng makaranas ng mga pag-ulan na umaabot sa 50 to 100 mm ang Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon Province, Catanduanes, Sorsogon, Albay, Northern Samar at Eastern Samar. Bukas naman June 9, nasa yellow warning na ang area ng Catanduanes, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate at Northern Samar. Tandaan po natin ang mga nabanggit nating mga lugar, lalo na yung mga nasa mabababang lugar, ay asahan po na makakaranas ng malalakas na mga pag-ulan na posibleng magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. At sa area naman ng Palawan, Batangas at Occidental Mindoro ay asahan po natin ang matitinding mga pag-ulan dyan at bugso ng hangin dahil nasa orange rainfall warning na po itong mga lugar na ito. Ibig sabihin nasa 100 to 200 mm na mga pag-ulan ang pwedeng bumagsak dito, kaya mag-ingat po tayo dyan dahil mataas ang posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bukod sa binabantayan nating potensyal na bagyo sa loob ng PAR na nasa silangang bahagi ng Bicol Region ngayon, ay may namomonitor pa po tayo na panibagong LPA sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at malapit po ito sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. Ang unang aktibong LPA na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayon ay lumakas pa at tumaas ang tsansa nito na maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Sakaling maging ganap na bagyo na ito ay tatawagin po ito ng Pag-asa bilang Bagyong Auring. Unang bagyo po yan ngayon 2025. Samantala, inaasahan naman ang ikalawang low pressure area na papasok din ng PAR at tutulungan nitong palakasin ang naunang LPA na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw habang kumikilos ito palapit sa ating kalupaan. Sa ngayon, ang low pressure area ay namataan sa layong 225 kilometers east ng Birac, Catanduanes at meron na nga itong chance na maging typhoon sa mga susunod na 24 oras. Kaya asahan po natin mga kabayan na posible po tayong makaranas ng malalakas hanggang sa matitinding mga pag-ulan ngayon dahil ito nga pong si potensyal na bagyong Auring ay mas palalakasin pa ang epekto ng habagat, particular sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at dito rin sa may kanlurang bahagi ng Mindanao. Simula ngayong weekend hanggang sa mga susunod na linggo, kaya pinag-iingat po natin ang lahat ng ating mga kababayan dyan sa mga nabanggit nating mga lugar sa posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na yung mga nasa mountainous area. Dahil sa malawak na mga pag-ulan na dala nitong potensyal na bagyo ay posibleng maapektuhan rin nito ang malaking bahagi ng Central Luzon, particular sa kanlurang bahagi ng Bataan at Zambales, Mimaropa at sa may Negros Island. Ngunit tandaan po natin na marami pa ang pwedeng mangyari tulad ng magiging lakas nitong bagyo at magiging direksyon dahil posible pa rin itong magbago sa mga susunod na araw.
Kaya maging alerto po tayo at ugaliin nating maging handa lalo na sa banta ng mga pagbaha at pagguhunan lupa dulot ng mga malalakas na pag-ulan. Para maging updated po kayo mga kabayan ay patuloy po tayo na maganda bypass sa mga susunod pa nating update. Yan po muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon ngayong araw mga kababayan ko. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at ingat po sa ating lahat.